Sa kawalan ng pag-asa na harapin ang Wolf Magic Beast na biglang lumitaw pagkatapos na talunin ng isang grupo ng mga duwende gamit ang kanyang sandang na putol na ngayon, natuklasan ni Jinwoo na nakakuha siya ng kahangahangang liksi na nagbigay daan sa kanya upang makaiwas sa steel-faged na lobo. Naglakas loob siyang lumaban, ngunit mas ikinagulat niya, kayanan niyang magpadala ng malakas na suntok sa Magic Beast na pinalipad ito sa dingding. Gayunpaman, alam ni Jinwoo na hindi niya magagawang ibagsak ang hayop ng walang kamay. Sinubukan niyang tumakas habang hinahabol siya ng halimaw at nag-iisip ng armas na gagamitin. Natuklasan niya na mayroon siyang akses sa kanyang inventaryo na ibinigay ng system, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang espada na nakuha niya sa double dungeon na iniwan ni Kim Sang-shek upang patayin ang lobo. Lumilitaw ang dalawa pang bakal na pangil na lobo. Sinubukan ni Jinwoo na iwan ang halimaw. Nag-input siya ng higit na puwersa sa kanyang sandata, na ipinadala ang lobo. Ang pangalawang lobo, nag-aalangan sa pag-atake, ay tumakas. Ngayong mag-isa muli, tinitingnan ni Jinwoo ang kanyang mga istatistika at nakakuha ng mga item sa halip na mga magic gem, na ginagamit niya upang ibenta upang makakuha ng pera sa programa. Ngayong iniisip kung paano talunin ang boss ng piitan na ito, nakita ni Jinwoo ang hindi mabilang na mga Steel Fang Dragon na lumabas sa dilim. Dahil sa determinasyon ng tapang, nagmamadali si Jinwoo na magpadala ng higit pang mga lobo at lumabas na matagumpay, pinatay ang lahat ng mga hayop. Sinuri niya ang kanyang inventaryo at kinuha ang isa sa mga bagay na kakabili lang niya, isang teleportation stone bago naglakad pababa sa hallway ng dungeon. Sa labas, si Lee Ju-hee ay nakatanggap ng tawag mula sa Hunters Association na nag-abiso sa kanya na nagkaroon ng dungeon break ang gate. Nakonsensya siya sa pagtanggi sa kanilang kahilingan at pumayag na makilahok habang nakikinig siya sa taong nasa telepono na nagsasabing kulang sila ng mga manggagamot. Bumalik sa instance dungeon, napagtanto ni Jinwoo na lumakas siya. Ngayon ay nauunawaan na ang mga kulay ng mga titulo ng mga Magic Beast ay nagpapakita ng kanilang lakas bila ng kanyang pag-aalinlangan sa pagharap sa amo ng piitan, buong tapang siyang bumaba sa hagdan na kanyang nakasalubong. Sa simula ay binati ng katahimikan sa isang malawak na imburnal, hindi nagtagal ay nakita niya ang mga alon ng tubig na umaagos patungo sa kanya, na naghudyat ng isang napipintong pagbabanta bago siya hinampes sa dingding. Nang makabawi, hinarap niya ang amo ng piitan, ang ahas na mahiwagang hayop na kilala bilang Blue Venom Fang Kasaka. Sa maikling sandali upang suriin ang hitsura ng kaaway, sinubukan niyang hampasin ang kanyang talam nang walang resulta ng pinsala. Si Jinwoo ay ipinadala sa isang anyong tubig sa malapit sa pamamagitan ng buntot ng ahas, kung saan bahagya niyang iniiwas ang ulo nito. Paglabas sa ibabaw, bahagya niyang naiiwas ang isang tren na itinapon sa kanya. Tumayo upang magpatuloy sa labanan, lumilitaw ang isang flashback ng pag-uusap ni Jinwoo kay Song Chi-yul na nagsasabi sa kanya na binansagan siya bilang ang pinakamahinang mangangaso at hinihikayat siya na magsikap pa upang patunayan ang mali. Ang Kasaka ay walang humpay na nangingibabaw sa labanan, na itinulak si Jinwoo sa isang pader na may kakilakilabot na lakas. Sa kabila ng maraming pagtatangka na tumagos sa kaliskis ng ahas gamit ang kanyang sirang espada, sa huli ay iniwan ni Jinwoo ang sandata, sa halip ay piniling gamitin ang pinahusay na lakas mula sa kanyang tumaas na mga istatistika. Sa kanyang sariling dugo na umaagos sa kanyang mukha, siya ay nakikipagbuno sa leeg ng ahas. Pinalakas niya ang kanyang pagkakahawak, kinuha ang kaliskis na baluti ng ahas habang ang nilalang ay mabilis na humahampas. Sa pamamagitan ng matinding puwersa, kalaunan ay nagawa ni Jinwoo na magbigay ng sapat na presyon upang patayin ang halimaw. Nakuha niya ang Venom Fang ng Kasaka, isang punyal na ginawa mula sa mga pangil ng amo. Nawawala ang bangkay ng ahas kasama ang piitan, na ibinalik ang instant dungeon pabalik sa Hapjeong subway station. Habang tinatahak niya ang hagdan para lumabas sa piitan, nakita siya ng isang sundalo na pinagalitan siya dahil narito siya bago napagtanto na siya ay isang mangangaso at ginabayan siya palabas ng site. Habang sinusundan niya ang sundalo, tinanong niya ito kung nakalabas na ang mga Magic Beast pagkatapos ng dungeon break. Sumagot ang lalaki na karamihan sa kanila ay pinatay na may natitira pang higanti, na isang bagay na mararamdaman at matukoy ni Jinwoo ang lokasyon nito bilang resulta ng kanyang pinahusay na pandaman na ipinagkaloob ng system.
Ang napakalaking asol na stone golem ay nilalabanan ng isang grupo ng mga nagmamadaling nagtipon ng E at D rank hunters, na nagpupumilit na masira ang mga depensa nito. Sa likod ng barikada ng militar, pinapanood ng mga sibilyan, kabilang si Jinwoo, ang eksena at kumukuha ng mga larawan. Ang mga nanonood ay lumilitaw na halos tinutuya ang mga mangangaso, na nagpapakita ng magkahalong inis at pang-aalipusta sa naganap na dungeon break. Mabilis na napagtanto ni Jinwoo na ang mga mangangaso ay nalampasan ng halimaw at napansin si Juhi sa kanila, na nahihirapan sa kanyang healing magic dahil sa trauma mula sa double dungeon. Kinikilala ang boss bilang D-rank lamang, mas mababang espada mula kay Kim Sang-shak na hawak niya laban sa dating amo. Habang ang mga mangangaso ay nasa bingit ng pagkatalo, ang espada ni Jinwoo ay tumagos sa mata ng golem at mga depensa, na nagpaikot ng tubig at nagbibigay daan sa mga mangangaso na talunin ang halimaw. Ang tanker sa gitna ng mga mangangaso ay naguguluhan sa biglaang paglabag sa mga depensa ng golem, dahil ang kanilang mga naunang pag-atake ay naging walang saysay. Nang makita ang isang putol na espada sa gitna ng mga labi, nagtanong siya sa isang kalapit na sundalo kung sino ang naglunsad ng espada na naiwang tulala, iniisip kung ito ay isang mataas na ranggo na mangangaso. Samantala, si Jin